ang lihim ng ahas sa Genesis na dapat mong malaman. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang ahas sa Genesis ay hindi talaga ahas? Siguradong magugulat ka kapag nalaman mong mas misteryoso pa ang katotohanan kaysa sa inaakala mo. Ang kwento ni na Adan at Eva sa Garden of Eden ay isa sa pinakatanyag na bahagi ng Biblia. Sa sentro ng kwentong ito ay ang mahiwagang nilalang na nag-udyok kay Eva na kumain ng ipinagbabawal na bunga. At dahil dito, naganap ang pagbagsak ng sangkatauhan. Sa loob ng maraming siglo, ang nilalang na ito ay palaging itinuturing na isang literal na ahas, isang simbolo ng tukso at panlilinlang. Pero paano kung mali pala ang unawa dito? Paano kung ang tunay na pagkatao ng nilalang na ito ay hindi pa natin lubusang nauunawaan? Sa video na ito, sisilipin natin ang orihinal na wikang Hebreo ng aklat ng Genesis para tuklasin ang isang lihim na matagal nang nakatago. Isang lihim na kayang gulatin ang iyong pananaw sa kwentong ito. Susuriin din natin ang mga sinaunang paniniwala at interpretasyon mula sa iba't ibang kultura na maaaring magbigay ng panibagong liwanag sa pagkatao ng ahas. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara, at ating alamin ang lihim ng ahas sa Genesis na dapat mong malaman. Ang aklat ng Genesis ang pundasyon ng pananampalatayang Hudyo at Kristiyano. Isinulat ni Moises at naglalaman ng mga kwentong may malalim na kahulugan, mga kwentong gumabay sa moralidad at pananampalataya ng sangkatauhan. Isa sa pinakakilalang bahagi ng Genesis ay ang kwento ni na Adan at Eva. Hindi lang ito basta tungkol sa creation, kundi tungkol din sa kamalayan, malayang kalooban, at kung paanong pinili ng tao na suwayin ng Diyos. Ang punong nagbibigay ng kaalaman ukol sa mabuti at masama ay kumakatawan sa hangganan sa pagitan ng kamusmusan at karunungan. At sa gitna ng lahat, naroon ang ahas o isang misteryosong nilalang na naging daan sa pagbagsak ng tao. Ngunit ang tanong, sino nga ba talaga ang ahas? Para mas maunawaan natin ang tunay na pagkatao ng ahas, kailangan nating bumalik sa orihinal na wika ng lumang tipan, ang Hebreo. Sa Genesis, ang salitang ginamit ay nahash. Sa karamihan ng salin, ito ay isinasalin bilang ahas o serpent. Ngunit sa mas malalim na pag-aaral, ang nahash ay hindi lamang nangangahulugang literal na ahas. Sa ibang konteksto, maaari rin itong tumukoy sa isang manggagaway, salamangkero o tagapaghula, isang nilalang na may kaalaman o kapangyarihang espiritual. Sa maraming kultura noong sinaunang panahon, ang anyo ng ahas ay kadalasang ginagamit upang katawanin ang karunungan, kapangyarihan o kahit ang immortalidad. May mga scholars na naniniwala na ang ahas sa Genesis ay hindi kaaway ng Diyos, kundi isang uri ng rebelde mula sa kalangitan tulad ni Prometheus sa Greek mythology na nagbigay ng kaalaman sa sangkatauhan. Kung titingnan sa ganitong pananaw, ang ahas ay hindi lang tukso kundi tagapagdala ng kaliwanagan. Marahil siya ay isang nilalang na lumalaban sa sistema, naghihimagsik sa kaayusan, ngunit may layuning gisingin ang kamalayan ng tao. Ayon sa ilang pananaw, ang ahas ay maaaring isang Diyos-Diyosan, demigod o fallen angel. Sa ibang interpretasyon naman, ang ahas ay simbolo ng kaguluhan, isang puwersang sumasalungat sa kaayusan ng Diyos. Tulad na lang ng mga kwento sa Mesopotamia, Egypt at Norse mythology, na kadalasang iniuugnay ang mga ahas sa mga halimaw o espiritu ng kaguluhan na humahamon sa Diyos. Sa paningin ng mga sinaunang tao, ang ahas ay hindi lang nilalang ng panlilinlang, kundi nilalang na may malalim na kapangyarihan. Isa pang interpretasyon, ang ahas ay hindi panlabas na tukso, kundi isang simbolo ng ating panloob na pakikibaka. Dito, ang pagkain sa bunga ay hindi lang kasalanan. Ito ay pagpapahayag ng ating pagiging tao, mausisa, mapagtanong at laging naghahanap ng katotohanan. Sa Paradise Lost ni John Milton,
Si Satanas na nasa anyo ng ahas ay hindi lang nanlinlang kay Eva. Ginamit niya ang talino, logic, at pangako ng kaliwanagan. Kung susuriin ang kwentong ito sa bagong pananaw, hindi na lamang ito kwento ng pagkahulog, kundi kwento ng pagkamulat. Ang pagkain sa bunga ay naging simbolo ng ating paglipat mula sa kawalang malay tungo sa kaalaman. Maaring hindi kalaban ng Diyos ang ahas, maaring siya ang naging daan para maabot ng tao ang mas mataas na antas ng pag-unawa. Kaya naman marami ang nagtatanong kung bahagi ba ito ng plano ng Diyos? Posible bang pinahintulutan ng Diyos ang lahat ng ito upang itulak ang tao sa isang mas mataas na antas ng paglalakbay mula sa inosente patungo sa malay? Ang mga tanong na ito ay hindi madaling sagutin, ngunit isa lang ang malinaw: kapag mas sinuri mo ang mga sinaunang wika at konteksto ng Biblia, mas maraming misteryong unti-unting nabubunyag. Sa Genesis, ngayon, ang ahas ay pinakamatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Diyos. At sinabi nito sa babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan?" Ang salitang Hebreo na arum na isinalin bilang matuso ay nagpapahiwatig ng katalinuhan, hindi lamang panlilinlang. Sa sumunod na bersikulo, sinabi ng ahas, "Hindi kayo mamamatay, sapagkat alam ng Diyos na sa oras na kainin ninyo ito, madidilat ang inyong mga mata at kayo'y magiging katulad ng Diyos na nakakakilala sa mabuti at masama." Ang kwentong ito ay tungkol sa kung paano tayo bilang tao ay patuloy na naghahanap ng kahulugan, kahit pa kapalit nito ay paglayo sa paraisong tinawag nating tahanan. Ngayon, kung ang ahas nga sa Genesis ay hindi literal na ahas, kundi simbolo ng katalinuhan, ng rebelyon o ng pagkamulat, ano ang ibig sabihin nito sa atin ngayon? Maaring ang tunay na aral ng kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pagsuway, kundi tungkol sa mabigat na responsibilidad ng kaalaman, na sa oras na matauhan tayo, sa oras na dumilat ang ating mga mata, wala nang balikan. Hindi na tayo muling magiging inosente. Ang kaalaman ay hindi laging aliwalas. Minsan ito'y nagdadala ng sakit at pagkalito, pero ito rin ang nagtutulak sa atin pasulong. Ito ang nagbibigay saysay sa ating malayang kalooban, ang kakayahang mag-isip, magtanong at pumili. Ang Garden of Eden ay maaaring hindi lang lugar na nawala, kundi kalagayang iniwan natin upang tahakin ang mas mahirap ngunit mas makahulugang landas ng pagiging tunay na tao. Kaya't anuman ang kinakatawan ng ahas, panunuksuman o paggising, iisa lang ang malinaw. Sa dulo, hindi siya ang humubog sa ating tadhana, kundi tayo. Tayo ang pumili. At sa pagpiling iyon, natutunan natin ang aral na habang may kalayaan, may pananagutan. At habang may kaalaman, may tungkulin tayong hanapin hindi lang ang katotohanan, kundi ang karunungang ginagamit ito ng may kabutihan.